Good morning mga idol kong Lakwatsero, bagamat sa lalo tayo nagpalipas ng gabi ngunit dito na tayo sa bayan ng Apari sa kasalukuyan para madalaw at makapagkape man lamang sa bahay ni Paring Macdo. Kung makulimlim man kahapon noong doon tayo sa Tumawini, dito ngayon sa Apari hindi lang kulimlim kundi madilim na dahil pakiwari ko'y hindi magpapakita si Haring Araw sa pagkakataong ito. Dahil maya't mayay raragasa ang ulan. At medyo may kalakasan na ang buga ng hangin. Dahil mga ilang bayan lang naman ang pagitan ng Apari sa Gonzaga at Santa Ana na kung saan naglandfall ang Bagyong Leon at sinundan pa ni Bagyong Marcy. Hindi totoo yan. Ang video natin ngayon mga lodi ay ang aking biyahe mula dito sa Apari hanggang Alakapan, Cagayan, via Magapit at tatawirin natin ang suspension bridge na nabanggit ko kahapon na kauna-unahang suspension bridge sa Pilipinas. At ito'y isa sa mga proyekto ng Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Samahan nyo na lang po ako mamaya at may kwento pa ako patungkol sa nasabing tulay. Magkakape muna tayo at pagkatapos ay mayroon pa tayong pakay dito sa bayan ng Apari bago tutuloy ng Alakapan. Dahil tapos na tayong humigop ng mainit na kape kina Paring Macdo, ay lisanin muna natin ang kanyang tahanan at asikasuhin muna natin ang ating mga gawain sa araw na ito. Mabuti na lamang at medyo umaliwalas ang paligid. Sana ay huwag naman pong umabot sa aming kinaroroonan ang bagsik ng hagupit sa nasabing dalawang bagyo na kasalukuyang nananalasa sa mga kalapit na bayan, kagaya ng Bugi, Gonzaga, Santa Ana, Baggao at Lallo. Pagkalampas sa tulay na ito ay ang pamilihang bayan sa lugar at ang mga naglalakihang mga establishmento sa paligid nito. Ikutin muna natin ang sentro ng kalakalan sa bayang ito dahil may mga transactions pa ang aking boss dito. Pagkatapos ng aming sadyadit ay tutulak na kami papuntan sa aming destinasyon. Nandito na tayo sa magapit sa dulo ng MacArthur Highway na kung tawagin ni Google na Pan-Philippine Highway. Bagamat may karugtong pa ang highway na ito ngunit hindi na MacArthur ang tawag kundi Magapit Mission Road na papuntang Cagayan International Airport at lalabas ng Dogo San Vicente Road na siya namang papunta ng Gonzaga maging sa Santa Ana, Cagayan. Itong kinatatayuan ko ngayon ay ang dulo ng tulay at ito ang MacArthur Highway na mula sa Monumento Circle sa Caloocan City. Hindi totoo Ang yan. tulay na ito ay isang suspension bridge na mayroon itong 257 metro ang haba at mag-uugnay ito sa barangay ng Bangag at Magapit in Lallo, Cagayan. At kung nasa kalagitnaan ng tulay ay nagbistulang dagat ito, at di mo sukat akalain na isa itong ilog dahil sa lawak ng anyong tubig na iyong makikita sa paligid. Tinagurian din ito ng mga lokal o Cagayano bilang Golden Gate ng Cagayan. Ang tulay na ito ay natapos at binuksan sa publiko noong taong 1978 at ito ay isa sa dalawang tulay lamang sa lalawigan na tumawid sa makapangyarihang daluyan ng tubig ng Ilog Cagayan. Pagkatawid nito kung papunta ng Ilocos Region ay ang bungad ng Barangay Bangag na siya namang kinaroroonan ng Lallo Cagayan Sub-Capital, at kung hindi ako nagkakamali ang kapitolyo mismo ng Cagayan Valley ay matatagpuan sa Tuguegarao na siya ang kapital sa lalawigan. Siya nga pala mga Lakwatsero, medyo malapit lang biyahe natin sa araw na ito, mayroon lamang itong 48 kilometro at humigit kumulang 1 oras ang ating travel time. Pagkaahon matapos tawirin ang tulay na ito, ay siya mismong kinatatayuan ng Cagayan Sub-Capital Building. Nasa gilid ito sa gawing kaliwa, hindi nga lang gaano nahagip ng ating camera at medyo madilim dahil nga sa umuulan. Ayun mismo ang Sub-Capital yung nasa gawing kaliwa ng ating nadaanan. Narito na rin lang tayo sa Cagayan Valley, ay ibahagi ko na rin sa inyo kung ano-anong mga lalawigan ang napapaloob sa lambak ng Cagayan. Ito ay ang mga sumusunod, ang Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino. Hindi totoo yan. Natatagpuan ang mga lalawigang ito sa hilagang silangang bahagi ng Luzon. Relax lang ang aking body habang binabagtas namin ang kahabaan ng MacArthur Highway, na tila walang problema, marahil ito'y busog na kasalungat naman ito sa nangyari sa kanya kahapon, na halos mawalan ng ulirat sa naramdamang gutom. Mga ilang kilometro na lang ang ating lalakbayin ay marating na natin ang ating destinasyon. A few moments later. Nandito na tayo mga lodi sa ating destinasyon sa sentro ng Alakapan kung saan may pakay ang aking boss. Hanggang dito na lamang at sana ay naibigan nyo ang aking naibahaging kwento sa aking paglalakbay. Maraming salamat po sa pagtangkilik at abangan ang karugtong ng aking biyahe sa susunod na video. God bless you all! Boss Man.